Ang daming nangyayari sa bansa natin. Last week lang, maaga tayong nag-dismiss kasi nga mayroong isang napakalaking bagyo na nag-threaten sa atin, na napakalaki niya, na kayang i-cover ang buong Pilipinas. But salamat sa Lord. Yes, nag-prepare tayo pero ang Diyos pa rin ang tunay na naghari para ang lahat ay makaiwas sa napakalaking pinsala. So preparation talaga ay napakalaking bagay in times of mga calamity na tulad nito. Tama po ba? At preparation din ang nagiging dahilan. Bakit excited tayong lahat? Kasi nga may mga Christmas decoration na, no? Diba? Preparing for this coming season of giving. Ang sabi ko nga sa nagayos ng ating mga palamuti na ito, pangunguna ni Teacher Ibrahim, sabi ko, wala sa Bible yan. No? Ang nasa Bible, sabsaban. So dapat tanggalin yung mga Christmas tree at mga gifts, maglagay ng sabsaban. Sabi Teacher Bing, ikaw pastor, napakahigpit mo. Of course, siyempre, wala tayong ibang basehan kundi ang Bible. Pero hindi, okay yan. It's not about the equation, but the Messiah who was born on the day para lahat ay magkaroon ng tinatawag na special time of remembering, no? Na merong ipinanganak sa sabsaban Diyos na naging tao para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. That's why one of the most greatest gift that God has given to us is yung ability to remember. Okay? Hindi lang natin alalahanin na since January, marami tayong mga frustration, disappointment, discouragement, and yet merong Christmas na darating kasi alam natin this coming year will be a year of breakthrough for all of us kasi alam natin that God is not finished those things na hinahanda niya para sa atin. Tama po ba? No? Patuloy tayo magkaroon tayo ng hopeful and blessed hope na yes, medyo yung mga plano natin maaaring hindi nangyari this year. Meron pa namang next year at tignan mo sa katabi mo, sabihin mo, mabubuhay ka pa. Yan. Mabubuhay ka pa at nakikita ko pa next year yung gagawin ni Lord sa buhay natin, sa ating mga negosyo, sa ating mga vocation, sa ating community, sa ating pamilya, tigit sa lahat sa church na ito. Amen? No, kaya mapalad tayo in spite of yung mga challenges, calamities, nangyayari sa ating gobyerno, still, the Lord is in control. Siya pa rin ang Diyos na nakaupo sa kanyang throne at siya pa rin ang tunay na mangyayari at mangyayari sa lahat ng panahon. Kaya nga po, ang ating theme for this month is, lakasan natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Parang, ang sarap patulog na doon, lamig. May gagawin tayo, exercise, para kayo mga tulog eh. O naengganyo kayo sa magandang awitin na ating worship team, no? Pwede nga sana magkantahan na lang tayo eh. No? So, tandaan nyo this will be group 1 hanggang kay Ate Joanne. Tandaan nyo group 1. Group 2, May. 2. Tandaan nyo Group 3 kay Mami D hanggang likod. Group 4, ito. Nag-exercise tayo para kayong mga antok eh. Pakita nga yung ating, kasi every disciple of Jesus, no, is alive, alert, awake, enthusiastic. Buhay, hindi patay at nagpapatuloy. Paano tayo magpapatuloy? Para tayo mga patay. So group 1, ang sasabihin mo, ako'y buhay. Ayan, ganito action. Ako'y buhay. Pag sabi mo ganun, tatayo ka siyempre. Na? Okay. Group 1. Kasabihin mo, ako'y buhay. Tatayo. Group 2, hindi patay. Group 2 hindi patay. Group 3, nagpapatuloy, marching. Group 4, okay? Ako'y buhay, hindi patay, pagpapatuloy, Pag kayo na, tatayo, tapos upo, tapos next, okay? 3, 2, 1. Ako'y buhay, hindi patay, nagpapatuloy,
Ulit, parang panggising. Ha? Pag tayo, pag action, upo agad, tapos yung text, walang antayan. Kailangan alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? 3. Oy, May, saan ka pupunta? Tawa ka na tawa. Bagay na bagay sa'yo, ganun, no? Kailangan nakalabas pa yung dila. Okay? Group 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Mike, lahat sila andito, ikaw andun. Ulit. Lahat sila nandun, ikaw andito. Tapos yung mga nagpapatuloy, parang naman, kailangan, parang alert, awake, enthusiastic nga eh. Lagyan nyo ng kamay na, ganun. Yung parang nung Sunday na nagsumba tayo dito, di ba ganun, Mami D? Ulit. Ay, lahat tayo dyan sasama. Okay. 3, 2, 1. Okay, thank you, Lord. Buhay na ha. Buhay na. No? So, ang isang disipulo ay buhay, hindi patay, nagpapatuloy. Okay. Kasi nga, we must always be ready. Okay? Readiness, preparedness, and have this blessed hope that one day soon makikita na natin ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang ating monthly goal is to present to and encourage the church in the values and lifestyle of Jesus through disciples. No? Ipakita at maengganyo ang buong iglesia. We are the church, no? Hindi yung building. We are the church. Sa mga values, no? Sa mga habits, sa mga karakter ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya buhay tayo. Kahit may pinagdaraanan, hindi tayo patay. Kahit alam natin, minsan may ginagawang kaaway to hinder us. No? Pero nagpapatuloy tayo kasi nga, God is for us and with us. Amen? And no weapon formed against us will prosper kasi nga, tayong lahat ay armies of heavenly armies. No? God's armies of heaven. So, ang title natin ngayon is Always Be Ready. At yun nga po, be ready to open up your Bible, digital man yan o physical Bible. At tignan natin ano yung sinasabi dito ng ating Panginoon for us to be always on the go. No, always on the go. Especially, hindi lang tayo excited in preparation for this coming season, but excited tayo dahil alam natin, meron tayong certainty, no? Sa ating pong Panginoong Diyos. Mahirap talagang, yes, may mga set of goals, plans for next year, pero mahirap din panghawakan pa eh. Mahirap talaga eh. No? Pero ang pinakamagandang panghawakan this coming year, 2026, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi lang yung kanyang mga pangako. Hindi lang yung kanyang mga promises. But siya mismo. He is the God of promise. No? Siya mismo panghawakan natin at makikita natin paano tayo kanyang dadalhin doon sa mga magandang plano niya sa ating mga buhay. So, bakit mahalaga ang preparation? No? Katulad ng as we prepare sa nakaraan ng typhoon, lahat tayo nag-charge ng cellphone, tama? Ng ating mga flashlights, di po ba? At ang iba sa atin, no, minomonitor yung path nung bagyo, saan talaga darating, at talaga nananalangin, lumulod sa Lord na ma-spare tayo. So yun ang kagandahan ng preparation. No? Kung papaano yung devastating effect ng bagyo, ay itinataas natin sa Lord. At salamat nga, yung nga sabi nila, meron tayong Sierra Madre, no? Yung mountain range, para yung impact ng bagyo ay hindi ganun katindi. So, hindi lang sa mga emergency preparedness tayo dapat ando doon, kundi even sa mga current development. No?
Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyo mag-thrive kayo sa inyong career, andiyan si Ate Joanne, si Ate Debbie, at marami pang iba, sila Ate Emma, sila Ninang Oda, no? Sila Ate Gay. You can ask them. No? In preparation sa isang career, ano yung mga learning new skills, yun nga, paano ka magiging active sa iyong network. Hindi lang yung isang passive waiting na mag-aantay ako ng promotion na i-offer. Hindi. Ikaw ang sasalubong sa promotion, hindi mo antayin. Ganun mag-isip ang may mga preparation. Now, when it comes sa financial planning, ganun din. No? Marami tayo rito na pwede natin pagtanungan. Sila Ate Josie. No, na, yun nga, paano tayo magkakaroon ng mga magagandang investment, active investment. No? Hindi yung nagante lang tayo ng malaking inheritance o manalo sa loto. Okay? Kaya nga lagi ko naalala pag sinabing loto, nag-handle ako ng Bible study noon. So, ang ginawa niyang bookmark is ticket ng loto. Binuksan sa sakto. Kung nasaan yung ticket ng loto, sakto. Nabuksan. Nakita ako. Sabi niya, Pastor, pag nanalo ako, 50% ibibigay ko sa church. Uy, baka makalimutan mo si Pastor. Dapat si Pastor 10%. So, ganun no? Minsan parang we're always preparing for the things to come na favorable sa atin. Pero yung pinaka-favorable sa atin, we tend to neglect. Na isasantabi natin yung ating spiritual discipline, yung ating mga spiritual habits, kasi we're always pursuing what this world offer us. Yun ang gusto natin eh. Kasi pabor, may benefit sa akin. Pero yun nga po, gaano ba tayo ka-ready sa pagdating ng ating Panginoong Jesus? Yan ang pag-uusapan natin. No? Tayong lahat ay nabubuhay sa mundong ito, grabe ang galawan, ang bilis. Para mga cellphone. Anong iPhone na ngayon? O, Annalyn, 17. Ikaw, 7 pa rin. Love na love mo pa rin yung iPhone 7 mo. iPhone 17 na. Ang bilis. No? So, para bang, ang bilis ng galawan, at we get caught doon sa business ng life. Dahil nga po na nireklect natin yung mga spiritual preparedness and responsibilities natin bilang isang tagasunod ni Kristo. Pero lahat tayo ay tinawag to live with both readiness and responsibility, especially in these times of uncertainty na kinakaharap natin kasi nga malapit na ang end time. Pastor, kailan po ba yung end times? Kailan ba magugunaw yung mundo? Tanongin niyo nga ako, kailan? Hindi ko rin alam. The same thing, ang mga lindol, hindi na predict. No? Hindi ko alam. Pero pwede ako mag-prepare. No? Pwede ako maging ready sa pagbabalik ni Kristo. Okay? Mula nung namatay si Kristo sa krus, hanggang nag-ascend na siya sa kanyang amang sa langit, ayun ang start ng end times. So, kailan pa yun? 2,000 years ago. So, ibig sabihin, kung mula noon, may end times na until now, talagang pwede natin sabihin, with those visible things na nakikita natin, no? Pwede natin sabihin na talagang malapit na ang end times. Kaya nga po, gaano tayo ka-ready sa mga bagay na ito? Okay? Ano ang itsura pag iniiwan natin ang lahat at sumunod kay Kristo? What does it look like to leave everything behind and follow Jesus? Kasi sabi mo, Pastor, maging ready ako, maging prepared ako, darating na si Kristo. Now, ang tanong is, ano ba ang itsura? Ano ba ang mangyayari pag iniwan ko ang lahat at susunod ako kay Kristo? Ako ba ay magtatrabaho para sa Panginoon at mag-ambag sa kanyang ani, sa kanyang harvest? Yun na lang ba ang gagawin ko? To love my neighbor, no? To make relationship with you, Lord?
as my first priority? Ito ba yung iiwan kong lahat dahil sa pagsunod ko sa iyo? O to follow you? Makita yung aking outward appearance and aking inward dedication because of you. Or to lay up treasures, no, in heaven para ma-relieve yung aking anxiety. Ito ba talaga ang ibig sabihin na preparation, readiness, and responsibility in following Jesus to be a real disciples of Jesus? Readiness is better than regret, mga kapatid. Just like na tayo nagpapatingin sa mga doktor because sabi nga nila, prevention is better than cure. Same thing. Readiness is better than regret. At napakahirap nito. Na pag dumating yung panahon, ayan na si Kristo, Arnold, anong ginawa mo para ma-push mo ang aking kaharian? Paano ko sasagutin yun kung hindi ako ready? Kung hindi ako prepared? Arnold, kamusta ang mga taong ipinagkatiwala ko sa iyo? Hindi. Si Jethro, lalong naging pasaway. Jesus. Si John Red, imbis na lumalaki, lumiliit ng pasaway. Pwede ba akong ganun mag-reason out sa ating Panginoong Diyos? Hindi, di po ba? Kaya nga po, what is our key principle? What we believe about the future impacts what we do today. Ang aking paniniwala patungkol sa inaharap ay nakakaapekto sa aking ginagawa ngayon. Kung anong hinahanda ko ngayon ay nakakaapekto sa aking kinabukasan. Kung ako estudyante, mag-aaral ako mabuti kasi darating ang time na hindi na ako maging estudyante, ako ay papasok na pag-aasawa at gusto ko pa nag-asawa ako, ang aking mga anak, ang aking asawa ay hindi makakaranas ng kakapusan. Tama? Kaya mag-invest ako, mag-aaral ako maigi. Kung ako ay isang disipulo ni Kristo, magpapa-equip ako. Para yung mga tao sa paligid ko, those people that God entrusted to me, ay maging katulad ni Kristo. Tama? Pero ang problema, siya nagtuturo, hindi katulad ni Kristo. Kasi what? Bakit? Kasi walang discipline. No? In encounter with the Lord, kamusta po ang ating quiet time? Yung binasa ko sa inyo kanina, bago tayo nag-pray, ito ay rephrase, no, ng aking morning devotion. In Psalms 115. Kasi nga, nasa isip ko yung nangyayari today and the next 3 days, na of course, we need to stand for the truth, for the justice, pero hindi tayo pwedeng lumaban sa legality ng ating Constitution. We need to uphold the Constitution within the bounds of the law. Doon tayo tatayo. Hindi kailangan natin gumawa ng mga aksyon na pwedeng ikapahamak ng ating gobyerno. The same thing na numatin ako ng Kwasam, o yung kami, bilang mga pastor na kumukuha ng certificate to officiate marriage, okay? May mga bagong IRR, Implementing Rules and Regulations ng PSA regarding sa pagpapakasal. No? That even our Constitution protected the sanctity of marriage. Kaya mahal magpahal ng annulment. At ang success rate na manalang marriage, hindi ganun kalaki. Kasi nga even our Constitution, pinapahalaga niya ang pag-aasawa. So what we believe about the future impacts what we do today. The problem is, anong future ang iniisip ng isang alagad ni Kristo? Anong future ang nagiging priority ng plano ng isang alagad ni Kristo?
magkaroon ng marangyang buhay. Kasi sabi sa Bible, I have come to give your life to the fullest. So ang kanyang definition ng marangyang buhay ay isang mansyon na merong Ferrari na naka-garage doon. Tapos may mga luxury bags. Doon sa mga government offices natin na talaga nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa ating bansa. Kaya hindi tayo kailangan makigulo. Hindi tayo kailangan makagulo. Alam natin yung tamang pamamaraan ng Diyos. Okay? So, sige, pakiabante. So, ang pag-aaralan natin ngayon is Luke 12:35 to 48. Pero, titignan natin yung tatlong parables na andi dito sa passage na ito at makikita natin paano si Jesus ay hinahanda ang kanyang mga lagat, yung mga kanyang tagasunod, mga nakikinig sa kanya para, yun nga, ang context kasi, di ba, nung si Jesus is going to Jerusalem na, nagpipreach siya at may isang tao, in verses before 35, na tinanong niya, Lord, anong gagawin mo na hatiin mo na yung aming mana? So sabi ng Panginoong Yesus, teka muna, bakit ako ang may issue dyan? Ano yung authority ko? So sinagot ni Jesus pamamagitan ng isang parable. Nang sabi ni Jesus, may isang mayaman na nagkaroon ng namasaganang ani at ang kanyang problema is yung kanyang masaganang ani, saan niya ilalagay? So ang ginawa niya, yung kanyang storehouse, yung kanyang, ang tawag din sa Tagalog? Kamalig, ang ginawa niya, yung lumang kamalig niya ay sinira niya para magkasya lahat ng kanyang inaani doon sa mas malaking kamalig. At sabi ng Panginoong Jesus, teka muna, hindi yan ang preparation dapat mo gawin. Kasi bukas, mamayang gabi, ikaw ay mamamatay na. No? You're preparing for something that will hold your future. Nakala mo yun, pero hindi, kukuri ka na pala ng Lord. Kaya may kilala ko rito. Minsan, isang gabi, paggising ko, alanganing oras, naka-makeup. Sabi ko, saan kaya punta dito? Sabi niya, para pag kinuha ko ni Lord, naka-makeup na ako. Di ba? We're always busy with accumulating things to secure our future and yet, to secure our soul, teka muna, nasaan yun? Nasaan yun? Kasi one of the most important thing that we need to secure about is yung ating kaluluwa. Sabi mo, soul. May kaluluwa tayo. The beat of Jesus is what? Soul, 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 soul. Kung maririnig mo ang beat ni Jesus, hindi TikTok, 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 TikTok. Hindi. Kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. So we're preparing. Hindi lang tayo, but the next generation para makita natin na meron tayong Diyos na buhay. Pag meron kang Diyos na buhay, meron kang pag-asa. Tama? Tama. So, basahin natin. Verse 35 to 38. Okay? The parable of the servant waiting for the master. Lahat ng may puting buhok, basa. Umami na kayo, kahit tumawa, basa. 3, 2, 1. Will get himself ready to serve a meal and tell the servants to sit down. Then he will serve them. Okay, take note of that, Verse 37. 38, those servants might have to wait until midnight or later for their master. But they will be glad they did what when he comes in and finds them.
May kasabihan tayo, liars go to church. Meron mga puting book dito, ayaw magsalita, ayaw magbasa. Nakita ako, hindi nagbabasa. Malabo raw mata. Okay, sige. Forgiven. So, anong sabi? Ano yung first praise? Hindi. Ano sabi ng first praise? Ano sabi? Hindi. Tignan niyo yung exclamation point. Ano sabi ng first praise? Be ready! Be aware. No, as we read the Bible, be aware. Hindi ito na, uy, kukurutin ka, be ready. No. In original context, in original term, ang sabi sa King James Version, let your loins be girded about and your lights burning. Now, anong ibig sabihin? Kasi ito, kinuha ko sa ERV. English, EC version, ano? Revised version, ERV. So, ano yung ibig sabihin dito sa be ready and be fully dressed? Na kailangan dress ako ng gano'n. No. Pakita nga natin yung example. Kasi kung titignan natin the original translation na let your loins be girded about. Sige, yung ating illustration. Yan. Yun. Nakikita nyo? Pakilaki nga. When we talk about tunic, di ba nababasa natin sa Bible, tunic, ito ay isang long dress, okay? Minsan, aabot sa ankle, tapos sleeveless. Ang sabi ng Bible, be ready and be fully dressed and let your light shining. No? To gird up your loins means to prepare for action. No? Kaya nga dadalhin mo between your legs yung excess garments at gagawin mo sa parang short. So the first parable, Jesus emphasizes the importance of readiness. Ipinapakita, yan o, ayan o. Oh, nakita nyo, may hawak siyang espada. Okay? Hindi yung magde-defend siya. Siya yung susugod. Kasi bakit? Nag-prepare siya eh. Kasi mahirap ka naman, sumugod yung tunic mo ay hindi nakaayos. So from ankle, tataas mo siya, dali mo sa harapan, lalagay mo sa likod, tapos hatiin mo, left and right, okay? And then lalagyan mo ng ibubuhol mo na siya para pagsugod mo, walang istorbo. But the problem is, marami sa atin that we're living in a comfort zone of our lives na antayin ko na lang. Kaya nga sabi ni Pastor ni Sandy, kesa sara eh. So, antayin ko na lang, tsaka na lang mag-react pag andyan na yung problema. Tsaka na lang mag-react pag dumating na yung panahon na pinagbawal na basa ang Bible sa bansa ito. Tsaka na lang ako kikilos pag nasa bingit na siya ng kamatayan. No? Kaya ang sabi niya rito, gumamit siya ng parable na yung mga servants, antayin nyo yung master nyo. Galing sa kasalan, pag galing sa kasalan, anong oras mo uwi? Madaling araw na. Ayun ang ibig sabihin. Any time of the day, hindi ka napadyama, nakadress up ka. At sinasabing waiting dito, waiting with excitement, hindi waiting na atok-antok ka. With eagerness. Nakabihis ka, ready to serve your master, no matter what, kung anong oras man siya darating. At pag nakamaganda 37, ang sabi ron, balikan natin sa verse 37. When their master sees that they are ready and waiting for him, it will be a great day for the servant. I can tell you without a doubt, the master will get himself what? Ready to serve. Sino serve the master? Ang mga servant na nag-ready. Kasabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Sabi mo, huwag lagi ka nakapadyama. Sabi mo.
Hindi lagi nakapajama eh. Labas tayo ng bahay natin. We need to preach the gospel. We need to share the gospel. We need to share the love of God for all humanity. This time of season na darating, Christmas season, opportunity for every one of us to really reach out, mga kapatid. Pero maganda naman kayo ng panregalo. No? Sino marunong mag-bake? Taas ng kamay. Marunong mag-bake, taas ng kamay. O order kayo sa kanila. Para pag lecture kayo ng word, may mabot naman tayong banana cake, fruit cake. Di ba? Ensaymada, kutsita, puto, maha blanca, ganun. Oh, nakita yung managtas na kamay? Order na yun. So nakita natin dito, readiness is not a passive waiting, it is an active, practical preparation that shapes our daily decision, conversation, and priorities. Pag tayo ay ready, yung ating mga daily decisions, ating conversation and priorities, nasa linya. Kasi ready ka eh. Pag hindi ka ready, wala. Paano yung iyong mga decision sa buhay? Wishy-washy. Sabi nga ni Bishop Rabara, no? Yang Oda, mga wishy-washy na Christian. Kasi hindi ready. Yung mga pastor na basta lang nagpe-preach na without understanding the biblical foundation, the biblical context of the true intent of the author. Ano yung mensahe niya? Kasi wishy-washy. Basta makatayo sa pulpit. So, readiness is not a passive waiting. So, be proactive, not reactive. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Yan. Okay? So, ano ba ang pagiging proactive? Be intentional and take initiative. Okay? Be intentional. Instead of waiting for problems to arise, a proactive Christian takes the initiative to act in faith. Dahil ready ka, ang lahat ng mga struggles, challenges na narating sa buhay mo, i-resolve mo ito through your faith. Ang isang Kristiyano, isang believer of Jesus, anong gagawin niya? To believe is to see. Kaya, kailangan ng faith. Manampalataya ka para makita mo. Need to see is to believe. Oh. Kailangan maniwala ka. Manampalataya ka para makita mo na maliwanag yung magandang decision na gagawin ni Lord sa buhay mo. Okay? Ano pa? Acting on principles, not just feelings. Proactive choices are based on biblical values and principles, not solely on immediate desire, feelings, or circumstances. Ang daan Kristiyano eme. Ano yung eme? Mga imo-imo. Diba? And the Bible tells us, we worship the Lord in spirit and in truth, not emotions, not circumstances, not situation. Kasi feel ko si Lord, kasi ganito. Eh, hindi ka na ganyan, hindi mo na feel si Lord. Hindi ang feelings natin ang magde-decide ng ating relationship sa Panginoon, kundi yung ating pananampalataya sa Kanya. It's not about feelings, it's not about emotions, it's not about desires or situation. It's all about our faith in Him no matter what. Sa lahat na pagkakataon, yung ating pananampalataya sa Lord ang ating panghahawakan. Kaya mahalaga ang Bible. Hindi po yan dekorasyon sa bahay. Yan po ay binubuksan. Sino ang walang Bible sa bahay? Taas ang kamay. Sabihin mo sa sarili mo, very good. Sabihin mo sa sarili mo. Pero, binubuksan ba? Baka naman na daan likabok, mga kapatid. May isa akong Bible. Love na love ko yung Bible na yon. Halos sira-sira na, pero love ko siya. Bakit? Siyempre, bigay ng pastor ko yun eh. Yun yung regalo sa akin nung ako ay naging pastor dito. Gamit na gamit ko yun.
Bigay ni Pastor Jun. No? Hanggang ngayon sa bahay, nag-i-invest ako ng mga Bibles, study Bibles, pero hindi ko siya kayang lagay lang sa isang lugar na hindi ko siya bubuksan. Ganun ko kamahal. Hindi lang yung nagbigay, kundi yung salita ng Diyos. Sana tayo rin, mga kapatid. Huwag natin antayin na ang gobyernong ito ay pagbawalan tayo na buksan yung ating mga Biblia. Alam nyo ba, may mga Bible tayo sa likod para magamit. Diba? Kaya naglalagay tayo doon. Pero huwag yun pa iuwi. Kasi ginagamit natin itong Sunday. Kung gusto nyo uwi, magkano ba yan? O, di ba? Bayaran natin para makabili ulit tayo, tapos may magamit tayo. Okay, so, anong ating action plan? Be proactive and not reactive. So, number 2, parables. The parable of the homeowner and the thief. Okay? Basa, mga kabataan. Salamat sa inyong sabayang bigkas. Grabe, nako-convict ako talaga mag-preach. Naiengganyo ko. Kanya mga nakaputing book, okay pa eh. Pinagbigyan ko pa eh. Pero itong mga bataan na to. Now, what would the homeowner do if he knew when a thief was coming? Anong gagawin ng isang nagmamayari ng bahay? No, he would not let the thief break in. Siyempre, no, hindi ko hayaan. 40, so you also must be ready because the Son of Man will come at a time when you don't expect Him. So, anong sinasabi sa atin dito? Pagbibigay halaga saan sa konsepto ng preparedness. No? Gumawa si Jesus ng imagery about a thief na yun nga, ito ay patungkol sa kanyang pagbabalik na unexpected. So, as stewards of God's gift, lahat tayo, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, lahat tayo binigyan ng gift. So, as steward of God's gifts and teachings, tayong lahat ay kailangan maging prepared. Using our time, our talent, and resources wisely for the kingdom's advancement. Ang sabi nga namin sa RDP, ito ay gamitan, no? Ito ay pagbubukas ng iyong buhay, ng iyong bulsa, ng iyong bahay. A true disciple of Jesus living in these 3 kinds of principles. Opening up your life, your home, and even your pockets to those people that God entrusted to us. Sabi mo, may investment. Sabi mo, sa katabi mo, may investment. Now, Pastor, kung may investment, may ROI. What if sabihin ko sa inyo, baka meron, baka wala. But those investment, kaya sa mga paningin ng mga investor, kailangan may balik at mas malaki ang balik. Now, and this investment na nangyayari sa ating Panginoong Diyos, ito investment na makikita natin, na hindi man natin makita in our lifetime. Alam ko, pagdating natin sa langit, pagharap natin sa Panginoon, may mga regalo, may nakapangalan, o Lito, o Rosa, para hindi mo naawain si Lito. Sa iyo yun. Ito, sa ito, John Dex, para hindi mo awayan si Gay. Nakapangalan. Okay? Kasi God is a God of order. Now, hindi man natin makita dito yung result ng ating investment, yung ROI natin, hindi tulog ang Diyos para hindi niya makita yung ginagawa mo. That's why we have these rewards in heaven. We're not talking about your salvation. We are all saved. We're talking about our rewards in heaven. Lahat po tayo. Hindi tayo mag-aagawan. Merong nakalaan sa bawat isa sa atin. Ayun yung ating tinatawag na pagsunod sa Diyos. At kung babasahin yung Hebrews 11, the book chapter of Bible about faith, marami ron sa heroes of faith na yon, hindi nila nakita ang resulta ng kanilang pananampalataya sa Lord. And yet, until now, pinag-uusapan natin. That is what? Yung kanilang ROI. Hindi nila nakita. Sino yung magkapatid na pinatay yung kanya kapatid na bunso? Huwag kayo tumingin sa akin, tinatanong ko kayo.
Yung first murder. Anong ginawa ni Cain? Bakit pinag-usapan si Abel? Dito siya sa Heroes of Faith in Hebrews 11. Hindi niya nakita. At pinatay pa siya ng kanyang kapatid dahil nagbigay siya ng pinakamaganda sa ating Panginoong Diyos. Same thing for all of us, mga kapatid. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. In due time, we will reap a harvest. Sabi sa Galatians 6:9. Diba? Do not get tired of doing good. In due time, in God's perfect time, you will reap a harvest more than enough for you to comprehend. Tapos ngayon, sumusuko ka na. Tapos gusto mo nang mag-quit. Darating ang ating Panginoon. Darating siya. Sigurado yon, no? Pero may dala-dala siyang reward para sa ating lahat. No? This serving for others, practicing generosity, and living with integrity sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ito yung tinatawag natin the concept of preparedness. As we wait for the coming of our Lord Jesus. Be generous. No? Be man of integrity. Kahit na marami ang nagko-contest sa iyo, don't compromise your faith. Wag. Ayan ang makakapitan mo pagdating ng araw. And always serve with gladness. Serve lovingly. Tignan mo yung katabi mo. Hindi ka ibig-ibig yan. Hindi talaga. Pero, dahil mahal ni Kristo yan, pagsisilbihan ko yan. Pero dahil mahal ni Kristo yan, mamahalin ko yan. Pero dahil mahal ni Kristo yan, pagpapasensyahan ko yan. Kasi baka dumating yung araw, dumating si Kristo eh. Kamusta yung relasyon mo sa iyong kapatid? So, ang tinuturo sa atin dito is what? Ano yung core idea na makikita natin dito? Disciples must live in a constant state of preparedness. Okay? Because Christ's return will be sudden and unanticipated. Preparedness. Now, when we talk about readiness or preparedness, meron dalawang direction. One is personal holiness, guarding our heart, no? And one is faithful stewardship, using wisely of our time, gift, and resources. So when we talk about preparedness, no, two direction, personal holiness and faithful stewardship. Kailangan prepared tayo. Why? Darating si Jesus and we are all accountable sa lahat ng ibinigay niya sa atin. Kaluluwa man yan, possession man yan, i-account natin sa ating Panginoong Hesus paano nag-glorify siya doon sa ibinigay niya sa atin. Whatever we do, whether we eat or drink, we must glorify God. Yung pa kaya, pinagkatiwalaan ka ng kaluluwa. Yung pa kaya, binigyan ka ng malaking kayamanan to advance God's kingdom. And yet, anong nagsabi doon sa parable? May isang mayaman, nagalaki lang na kamay to secure his what? Future. So, be prepared, mga kapatid. No? Ano yung mga practical application na makikita natin? Consistent spiritual discipline. Nga po,
setting aside time for prayer, reading scriptures, and worship. No? Not just when things are difficult, but as a regular practice. Kasi mas nagiging religious tayo, quote-unquote religious, kasi pag may pinagdaanan. Pag wala tayo pinagdaanan, wala na. Okay naman ako eh. Lord, tsaka tayo mag-usap. Lord, tsaka kakusapin sa Bible. I'm okay. No. Maging regular practice nito. Ano pa yung mga preparedness, community practice, build accountability in person or small group that will help one another para nga maging stay alert tayo sa ating mga temptation, complacency, and neglect para ma-enforce yung ating faithful living. That's why we encourage you to join small group. Why? Kasi doon tayo nagkakaroon ng sharpening po our tools. Doon tayo nagkakaroon ng we express yung pinagdaraanan natin, yung mga challenges natin na buhay. At yun nga, nalulungkot ako this week, meron tayong community immersion sa Parañaque with some of our leaders here na YG and with Kuya Enar. Every Wednesday, basketball fellowship, WBF. And this week, isa kaming player nagbigti. Nanay niya nasa Singapore nagwo-work. Kamamatay lang ng lola niya na nag-aalaga sa kanila dahil wala silang tatay this year. And then ito na, si Jan Jan. Ilang gabi niya ako pinapatulog. Nasa ako nung panahon na kailangan may maitulong ako. At kung makikita niyo yung picture niya, naka-Facebook eh. Talang yung latay, yung mark nung ginamit niya na makatulog. I feel guilty. 18 years old. Schoolmate ni Mean, di ba? Yung isa nasa worship team. And yet, parang lungkot lang na yun nga. Hindi ko matanggap kasi. Pangalawa na to eh. Meron tayo isang youth leader sa CCMB, sa Bacoor, napigti rin eh. Hindi ko alam. Paano ko harap sa Lord? Nakakausap ko itong mga taon to, itong mga bata na to. Hindi ko alam. Hindi ako makatulog. Mahirap maging pastor. Mabigat yung accountability namin. That's why we're talking about this. Hindi namin kayo lahat mapupuntahan. Hindi namin lahat kayo makakausap. Pero sinisigurado ko ang lahat ng mukha niyo nakikita ko rito, tinataas ko sa Lord. Sinisigurado ko yan sa inyo mga kapatid. Hindi ko kayo nakakausap, lang nakakausap ko, napupuntahan ko, natatawagan ko, pero I'm sure, sa aking daily quiet time, every Tuesday, ito ay pa sa CCM. And Monday is for my family. Pag Tuesday, wala kayo papapre kundi ang bawat isa sa inyo. And Wednesday is about our country. Ibang araw yan, may focus prayer ako. Kaya hindi namin kaya. We need you to be a disciple who will be equipped to make disciples of Jesus. As much as I want, napuntahan kayo lahat. At 3 months pa lang akong nakakalaya sa pin ko because of kidney stone. Kaya ngayon pa lang ako nakakabalik sa mga ginagawa ko. Pero yun nga po, we need to invest, mga kapatid. As much as we invest to the things na nagsisecure natin ng future, pero kawawa naman yung mga tao.
Sino? Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Jesus, nakikita ito maraming tao as he talked with these disciples, pa silang mga tupa na walang magpoprotekta, magiging prey ng mga predators. Ang sinasabi sa mga disciples niya, kaya get ready, babalik ako sa aking ama, pero pagbalik ko gusto ko fully equipped kayo. Sana ganun din tayo mga kapatid, yung ating burden sa puso. Hindi ko kaya. Hindi kaya namin ni Pastor. Lahat tayo binigyan ng mandate in Matthew 28. Go and make disciples of all nations. Ang pinakamaganda pa rin sabi sa 18, all authority in heaven and earth was given to me. So, kung binigay kay Kristo lahat ng authority, ito rin yung binibigay sa atin as we go and make disciples. We have this authority to plunder the enemy's stronghold. Para yung mga nakakulong doon, yung mga captive ng enemy, madala natin sa Panginoon. Are you willing to be in a mission with Jesus, mga kapatid? Sana, this year, ito yung maging natin, battle cry. Lord, here I am. Send me. Here I am. Send me. Okay? So, with parables about the faithful and unfaithful stewards, be aware of this, mga kapatid. Sige, pakitignan. And Peter said, ito na naman si Peter. No? Sa lahat ng mga disipulo, talagang si Peter, medyo hindi siya kulit, pero nakita natin, aware siya, at very desiring, yung kanyang desiring passion is talagang doon. So, katulad ng mga nauna sa 25, mayroong isang mama doon na nakikinig, na nag-ask question. Ito si Peter naman, Lord, did you tell this story for us or for all people? Parang, sabi Peter, Lord, para sa amin ba yan o para sa mga nakikinig? And the Lord said, sinagot na ba? Who is this wise? No? From question, sinagot na rin ng question. Who is this wise and trusted servant? Patungkol nga dito sa sasabing istorya ni Jesus. The master trusts one servant to give the other servant their food at the right time. Ibig sabihin, mayroong mayordoma. Those servants, mayroong isang nakatataas. At tawag natin doon, mayordomo. Okay? So, who is this servant that the master trusts to do that work? Kasi nga, wala ang master. When the master comes and finds him doing the work he gave him, ginawa talaga yung trabaho pinagagawa sa kanya, it will be a day of blessing for that servant. I-bless, i-acknowledge, i-appreciate yung kanyang pamamahala sa pagitan ng kanyang mga kapwa servant. Nakuha nyo? Storya. Next, 44. I can tell you without a doubt, sabi ng master, the master will choose that servant to take care of everything he owns. Pipili siya, isang mapapagkatiwalaan within those servants kung sino ang magiging chief servant. But what will happen, ito na problema, if the servant is evil and thinks his master will not come back soon? Mali ng pili, evil pala. At yung kanyang iniisip, matatagalan tong aking amo na babalik. Ako ngayon ang amo. Now, he will begin to beat the other servants, men and women. He will eat and drink until he has too much. Dahil ang pakiramdam siya pinagkatiwalaan, pero mali ang pagpili. Anong gawa niya? Inabuso niya kanyang authority that even men and women and other servants ay kanyang binigyan ng beatings. At nagpakasasa siya doon sa authority na ibinigay sa kanya. Next, 46. Ito na, dumating na yung master. Then the master will come when the servant is not ready. At a time when the servant is not expecting him, then the master will what?
will punish that. Who's the servant? The faithful servant that become unfaithful kasi wala yung master na natingin sa kanya. That servant and send him, sabi, away to be with other people who don't obey. That servant knew what his master wanted him to do. Alam niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng master, but he did not make himself ready or try to do what his master wanted. Hindi niya ginawa. Pero alam niya. So the servant will be punished very, very much. Pinagkatiwalaan ka, alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa, parurusahan ka ng gusto. Akala ng master, faithful servant ka. 48. But what about the servant who does not know what his master wants? Ito yung mga under-servant. No? Kung meron tayong shepherd, under-shepherd, ito yung mga under-servant. Kasi nga, ang namamala sa kanila is a servant din. So, but what about the servant who does not know what his master wants? He also does things that deserve punishment. But he will get less punishment than the servant who knew what he should be. May punishment yung isang servant na alam yung dapat gawin, much punishment. Itong servant nito na hindi alam, may punishment nga, pero less lang yung severity. Okay? So much more will be expected from the one who has been given more. So ano yung nakikita natin dito in the final parable? Jesus warns of the consequences of neglecting our responsibility. Ano yung ating marching mandate? Go and make. Alam natin lahat. Amen? Ginagawa ba natin? Saan tayo pupunta? From being faithful to unfaithful steward, there will be what? Much punishment. So, he speaks of servants who are exploiting the delay in their master's return and therefore fail to carry out their duties faithfully. These servants are held accountable for their negligence and are subject to severe punishment. Likewise, if we fail to heed Christ's call, sa bawat isa sa atin, no? Tayong lahat ay kailangan i-judge. Kasi we're not ready and we are not responsible enough. So we will face judgment upon Jesus' return. I'm trying to align. Nagkaroon ng medyo confusion sa akin. A faithful servant na become unfaithful and he will be punished at sasama siya doon sa mga unfaithful, there will be punishment. But Romans 8, ang sabi, there will be no condemnation to those who are in Christ. Nahihirapan ako i-integrate. Tulungan niyo ko. And then pumasok din sa isip ko na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay mali, ligtas. Siguro, kaya sabi ni Peter, Lord, ito bang sinasabi mo patungkol sa amin, mga disciples mo? O para sa kanila na di mo disciples? O para sa aming lahat? So, ang sinagot ni Jesus is patungkol din sa isang parables. So, hindi ko alam. Pero alam ko, God's grace is more than enough for us. But the problem is, hindi tayo aware sa pagbabalik ni Christ. That's why yung ating mandate that we will go and make disciples na isasantabi natin. Tama ba? We're not aware. Kasi we're not preparing. We're not readying for the coming of the Lord. That we always tend to get busy with those things, no?
na alam natin, nakakatulong sa atin. But ito yung pinaka-importante sa lahat eh. Bilang isang taga-sunod ni Kristo. May mandate. May utos. Yung Great Commission naging Great Suggestion. Alam niyo ba yun? Na parang nagkasuggest lang si Jesus, sige na, go. Sige na, may disciples. No. It is a mandate, a military order na kailangan sumunod without questioning. So makita natin dito, no? Paki-abantin nga po. The warning is not merely punitive, o yung asa natin doon, but it is a redemptive. Binibigyan pa tayo ng chance until now. Nagawin natin, pinapagawa sa atin. It is designed to awaken, no, yung ating mga puso to align our motives and service to Christ. That's why we have this. Real versus not real disciples. So, the real disciples and not real disciples, ang posture niya is what? Dress, hindi dress. Na pupunta sa party, but address to what? To the battle. Okay? At merong handang lampara. Kasi baka ang battle ay gabi. Baka ang iyong mapatay, kapwa mo kakampi. Kaya mahalaga merong lamps burning. Mga that real disciples, they are living unprepared. Ano pa? Ang kanilang attitude sa pagbabalik, expectant. Hindi sila spectator, kundi sila ay expectator. Nag-expect sila at very watchful. Ang mga hindi tunay na tagasunod ay always delay the coming of the Lord. Matagal pa naman, mag-enjoy muna ako. Malakas pa naman ako. Thriving ang aking business. Thriving ang aking employment. Tsaka na, Lord, pag may sakit na ako. Tsaka na, Lord, pag kailangan kita. So behavior and stewardship, very faithful and wise sa kanyang mga gifts. Ang isang real, not real, is unfaithful. Ang kanyang response is what? Serving others. Yung isa ay abusing position. Consequences, merong reward. Fully acknowledge. Pero yung isa, he will be cut off and punished. So knowledge of Master's will. If you knew, you must obey. Kung alam mo, sumunod ka. Ang problema sa hindi tunay na mga tagasunod, alam nila pero disobedient. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sabi ko, tignan nyo, baka inaantok. No? Sabi ko lang, hindi siya yan. Ha? Lahat tayo, we know, and we obey. Amen? Accountability. Very high standard. Kasi why? That God entrusted us with those people. Sa mga hindi real disciples, there will be great judgment. So, we need to live a real disciples of Jesus. As we reflect these parables na ating pinag-usapan, we need to hit yung teaching ni Jesus with a sense of urgency and conviction. Now na. Living in the end times, we are called to be faithful stewards of God's grace, ever ready for His return. May we embrace the dual call to readiness and responsibility. Madalas tayong pag-away ng asawa ko kasi asawa ko masyadong, yung kailangan laging ready ng gano'n, yung laging maayos, laging, anong tawag doon sa term na yun? OC, diba?
Ako naman, lagi sasabi sa kanya, huwag ganun, kasi baka mamayang gabi, bumalik na si Kristo. Dahil dyan nag-away tayo. No? Katulad mamaya, may men's fellowship. Inaayos niya na yung gamit ko. Sabi ko, baka mamayang gabi, bumalik si Kristo. Nag-aaway na naman tayo kasi gusto mo, pakita mo sa akin yung laman ng bag ko. Nag-aaral pa ako ng preaching. Sabi kong gano'n. Ngayon ako mag-isip Kaya minsan hindi tayo nag-enjoy. We must enjoy every day. Yes, under the expectation that Jesus will come. Pero enjoy natin every day kasi baka nga naman, mamatay na tayo. Pursue ng mga earthly riches. Na hindi na tayo nag-enjoy sa buhay natin, sa ating mga relationship, sa anong meron tayo. So, for our reflection, I want you to open up kuha yung mga cellphone nyo. Yan. Labas nyo yung mga cellphone nyo at open nyo yung lamp, yung flashlight. Open natin yung flashlight. Okay? Yan. Pakpatay nga ilaw para maganda yung effect. Sabi nung verse 35, be ready and keep your lamp burning. Kung lahat tayo, nag-prepare tayo ng darating na bagyo, napakalaki kasi ng bagyo, how much more may darating na pinakamalaking Diyos? Tapos ang ginagawa mo sa lamp mo, tinatakpan mo. Because you don't want to expose those things that benefit you. Kahit mali, natakpan mo You don't want that light na mag-illuminate sa buhay ng maraming tao. Ang gusto mo minsan, yung light mo, dun lang, sa daanan ko. Sa akin lang. Ayoko ng iba. Basta ako safe ako, hindi ako matadapa, hindi ako matatalisod. The same thing. Parang tinatakpan mo. Para hindi mag-benefit ang iba. So I want you to ask, will you commit now to keep your lamp burning? And will you choose each day to refill your spiritual oil? And stay ready. Mga kapatid, it's time for all of us to embrace God's mandate. Hindi po habang buhay, mga pastor niyo ay malakas. Hindi po habang buhay, kami ay makikita niyo rito sa harap. Pero at least alam namin, lahat tayo nagmama ng kaluluwa. Alam namin, lahat tayo ay ready. So I asked the worship team, maganda yun like rose, Si Jesus talaga Walang iba. I can commit with my lamp keep burning because of Jesus. Kasi same source ko Katulad ng cellphone ko na ito, mamaya lobot na to kahit na gusto kong mag-shine. Unless nakakunik ako kay Jesus as my power source, mababaliwala. Kasi may hangganan Pero kay Jesus walang hangganan. That's why I will cultivate my spiritual discipline of encountering Jesus every day. Sa aking mga prayers, sa aking mga quiet time. At alam ko, because of that, prepared ako. Ready ako. At yung responsibility, andi dito ko. At tatanungin ako ng Lord, Arnold, ang ginawa mo? May maisasagot ako. Pero, yung sasabihin niya, well done, good and faithful servant. It's not about me. It's all about Him. Kaya ako naging faithful servant because of a faithful God that I have in my life. Na never akong iniwan, never akong inabandon.
So, pasok kayo, worship team, kantayin natin ulit yung kantang ito. And may this be a prayer song for us na makita natin lahat ng ating gagawin, we need Jesus. At kami mga pastor, hindi kami expert na this. We need Jesus. At napaka-vulnerable namin sa mga plano ng kaaway na ginagawa para kami ay pigilan sa aming mga calling. Kaya nga we always ask for you to pray for us, mga pastors, na nga hindi kami immortal hindi kami supernatural, na we can handle things beyond our abilities, capabilities. But it's your prayer for us. Patuloy kami, no matter what, narito para sa inyo, para itaas kayo sa Lord. There will be more equipping this coming year. I'm commit myself to equip all of you. Hindi po ako nag-aral para lang matuto sa sarili ko. Minsan nalulungkot ako Nag-aaral ako, pero ibang church ang natuturuan ko. Pero in my own church, hindi ko alam kung bakit. Pero no matter what, this year will be a great year for all of us, promise. On November 30, there will be a TikTok. Magtuturo ako ng TikTok. No, it's not about TikTok na T-I-K, T-O-K. It's about T-I-K and T-A-L-K, talk. Okay? Go, Jandex no? TikTok, why? Ang lagi tatanong sa akin ng mga small group, Pastor, ano gagamitin namin materials for the continuation ng aming small group? So I will give you a comprehensive tool na pwedeng theological from creation of the earth to Jesus' time, pwedeng topical about youth, about marriage, about repentance, about grace, at pwede rin namang discipleship. So November 30, I'm planning to have this for only those who are committed to lead a small group or meron mga small group. We will have this TikTok. Okay? I will pass down the tools para yun nga, meron tayong continuity for the whole year magagamit siya sa even the next year. But I want you to commit. Pwede natin sabihin sa Lord, Lord, here am I. Send me. Tayo tayo lahat. Let's sing this song. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Upon Him, He will prepare a table for you. He will serve you. Kamusta ang iyong preparation? Kamusta ang iyong readiness?
He was crucified for us to set us free doon sa mga baggages na maaaring maging way pa rin tayo makapag-pray. Above all kingdoms or thrones, above all those things that we pursuing, material things, that we tend to forget. Ano yung ginawa ni Lord para sa atin? It's about, mga kapatid, to act radically, intentionally, be with you. Yes, Lord. Yes, Jesus, oh God. Consume us, Holy Spirit. Send us, oh Lord, as we prepare and ready with the responsibility that you have given us. Lord, naritong mga anak mo, aharapin ang isang bagong taon ng may pagsunod at pagmamahal sa iyo. Use us mightily, O Lord. May your kingdom come here on earth as it is in heaven. In this mighty name we pray. Amen.